Yan, okay guys, sa video na to ay mag-unbox tayo ng isang amplifier board na Class D. Kung titingnan nyo ay ito yung kanyang packaging. Naka-box naman siya, wala naman dents nung na-receive natin. So mukhang maayos naman siyang hinandle ng ating mga couriers. Ngayon, bubuksan natin yung amplifier. So ito na siya. Yung pinaka-unit, kung titingnan ninyo ay ito yung mga kasamang kalakip na nakasama sa kanyang package. Yung kanyang mga knobs. So, 4. Ilan ba yan? 5. 5 knobs. Ito, hindi ko alam kung power o malalaman natin mamaya kung para saan to. Tapos, meron din siyang ito, yung mga nut nung kanyang knob pag ikakabit mo na kung lalagyan mo siya ng box. Kasi unlike dun sa ZK-MT21, wala siya nung pinaka cover dito sa ibabaw. Pero kung titingnan ninyo ay mas malapad siya ng konti. Dahil doon ay naka-bubble wrap naman siya, pero tingin ko manipis yan. Pero kung hinandle naman ng maayos, kahit naman walang bubble wrap, malaga gumagana. Pag tinignan ninyo yung kanyang board ay maayos naman yung pagkakakabit. Ayan, no? Mukhang talagang gawa ng machine. Malinis yung board. So ito yung mga knob niya. Katulad din naman nung natin, mga nakaraang Class D amplifier na mga ni-review. Dito nakikita yung kanyang guys, specs. So nandito. Ayan, nakalagay naman dito na DC in 12 to 24 volts, 4 ohms yung dalawang left and right channel niya. 3 to 4 ohms daw yung kanyang subwoofer out. Tapos ito, pagkakalam ko auxiliary. So ayan, AUX. Sana AUX din to para dalawa yung input. Okay. Pero kasi yung wire ilan ba? Pag tatlo, posible. Ayan, tatlo naman. Ayan, tatlo. So tingin ko auxiliary rin siya. Tapos yung kanyang IC. So ang haba nung heatsink. Hindi kagaya nung sa MT21. Ang liit lang nung heatsink niya. Ano ba yung mga nakalagay dito? Nakaibahan nung mga nakaraan nating ni-review. So yung kanyang mga terminal ay medyo di tornilyo rin naman, pero mas maganda yung terminal na ganito. Mukhang mas matibay ito. Ayan Kahit mahila-hila mo na nakasabit, hindi siya matatanggal. Pero okay din naman to. Pwede na rin yan. Tapos yung kanyang papunta ng output ay meron siya mga inductor, close pa. Yung anti-interference yung kanyang cover. Yung sa MT21 wala Wala niyan Yung ZK HT21 meron, mas malalaki pa rito. Pero inductor lang yun na naka-open. Ito talaga naka-close. Kaya mukhang mas okay para sa akin. Tingin ko okay ito. Ito yung sa Bluetooth niya, Bluetooth chip. So ayan, meron din. Ayan, tetestingin natin to. Yan guys, nandito na tayo sa ating test bench. So nandito na yung ating mga kailangan sa pag-testing. So meron tayong 250 watts dual coil na subwoofer dyan. Tapos nung dalawang subwoofer natin na to, single channel lang yan na 200 watts, dalawa yan. Kapag yan ay ginamit nating pang full range, ay malinaw din naman yung boses niyan. Kaya yan ang gagamitin nating pang full range. Power supply natin 12 volts. Ito. Yung matasang amperahe, 40 amp, 12 volts. Tapos, ito yung niyan, wire niyan. Ito siya. Tapos, left channel ito. Kasama yung tweeter. Ipa-plug lang natin yung Class D amplifier natin dyan. Rekta. Tapos ito yung tweeter. Tapos, yun yung sa left channel, tapos right channel ng tweeter, ito. Nakakonect naman yan dito. So, ayan yung mga natin, mga wires. So, lagay lang natin yung tweeter dito. Ayan, tapos gitna natin yung ating camera. Ayan, ganun siya. Tapos, ang ginagamit kong microphone ay ito. Ayan. Condenser mic yan, guys. Malinaw siya sa voice, pero bass hindi niya ganong nakukuha. Pero malinaw to. Malakas siyang sumagap. So, lalagay lang muna natin to dito para naririnig nyo ako. Kahit malayo ako ay nasasagap yung aking boses. Okay? And then, ito na yung ating Class D amplifier na wiringan na.
Yan. Ito yung left and right channel niya. Ayan, left and right channel. Ipa-plug lang natin doon. Left tsaka right. Ito naman yung subwoofer out. Yan, ito yung subwoofer out. Yan. Una natin test ay full range muna. Expected natin, hindi niya ma-maximize to kasi 200 watts to eh. Sabi dito ay 50-50 yung left and right channel niya. So, ito naman ngayon guys yung subwoofer nitong Targa. Ito yung connection ng Targa. I-connect natin yan dyan ng ayan, naka-series na yan. 8 ohms natin siya i-connect kasi nga isa lang yung output niya. Pwede rin naman natin i-2 ohms ng saglit lang. Saglit lang natin i-2 ohms. Mamaya try natin. So, unahin muna natin yung full range. Okay, plug na natin to. Ayan, ipa-plug lang naman natin yan. Ito. So, ayan para sa left, naka-plug na. Tapos yung para sa right, plug din natin. Ito. So, ayan na siya guys, naka-plug na siya. So, ang gagawin naman natin ay kukuha na tayo ng sounds doon sa ating PC. I-connect natin sa Bluetooth. Bali, ayan guys, ito yung music natin. Dito manggagaling. So, ang gawin nating volume niyan ay mga 75%. Yan yung mga safe na kanyang volume na walang distortion. Hanggang dito. Ayan, mga safe lang. Yan yung mga safe na. Tapos ang kanyang equalizer ano lang, level lang. Yan yung magiging ano natin, magiging settings ng ating music. Okay, i-power up, ipe-play ko to dito mamaya, tapos ipa-power up natin yung ating Class D amplifier. Okay? Yan. Bali, power up na natin yung ating Class D amplifier. Okay? I-plug ko guys yung power niya. Yan. Kumunik naman yung Bluetooth niya pero may narinig kayo guys, di ba? Pagka kinukunik yung power niya ay meron siyang kakaibang tunog na wala sa mga nakaraan nating dinesting na Class D amp. Ayan no. Tanggalin natin yung power. And then i-plug uli natin. Nakababa yung ano niyan guys, yung volume. Nakababa yung volume. 0. Kasi ayan no, 0. 0 yung volume niya pag plug ko. May lumalabas sa speaker na ganun tunog. Isa yon sa mga red flag para sa akin. Medyo parang interference siya. Meron siyang interference pagdating sa pag power on. Okay, punta ako sa PC tapos magpe-play ako ng music. Ayan guys, bali tumutugtog na siya ron sa ating PC. Meron nang naka-play doon na music. Hindi ko alam kung gaano kalayo tong mic, medyo ilalayo natin ng konti para hindi distorted yung maging tunog. Pag masyado kasi tayo malapit sa speaker, distorted yung tunog. So, ilayo natin ng konti ito. Ayan. Magbari na lang tayo ng lakas niya sa excursion ng speaker kasi tsaka yung linaw ng tunog, makukuha naman itong mic na to. Ayan, makukuha naman. Huwag lang natin masyadong ilapit kasi hindi naman natin maipakita yung lakas niya ng microphone lang ang gamit. Mahalaga ay malaman natin kung malinaw yung tunog. Okay, play guys. Bo-volume na natin. Ayan. So, hawakan na lang natin para nakalapit. So, volume natin. So wala pa yung subwoofer niya, nakababa pa lang. Ang tinaas pa lang natin ito bass, tapos ito ay treble. Okay, volume natin. Iba yung control niya guys kasi ito ay kasama rin itong volume na to. So kapag wala itong volume na to ay wala rin tong master na lalabas na volume. Ayan. Ayan.
mawawala rin lahat yung music niya. So pag tinaas natin to, magkakaroon. Tapos ito naman yung kalansing. Lalakasan ko yung volume, guys. Ayan guys, malinaw naman yung tunog niya. Hanggang todo yun, no? Ayan. Malinaw naman yung tunog niya. Tapos ito ang gamit niya ay sa tingin ko loudness. So loudness yung gamit nun. Yun. Loudness yung gamit nito. Kapag nakapaloob siya, lalakas ng konti yung bass. Pero kapag nakababa siya ng ganitong position, ay ayan, close up natin. Kapag tinaas natin siya ng pakabilang position, ay mas malakas ang bass. Yan, subukan naman natin guys yung naka-subwoofer. Ito, mayroon siyang subwoofer. Kukonek natin yung subwoofer niya ng 8 ohms. Connect natin yung subwoofer ng 8 ohms. Tapos, pag na-connect natin ng 8 ohms, ay subukan natin kung gaano siya kalakas. Yan, i-wiring natin dito guys yung ating subwoofer. Hinaan muna natin konti. Yan, 8 ohms siya guys ha. Si-series natin siya rito para 8 ohms. Yan. Tapos tetapan lang natin tong mga iba niyang para hindi mag-short. Tapan lang natin. Kahit yung positive lang para hindi lang dumikit. Yan. So, naka-wiring na yan ng 8 ohms. Tutunog na rin yung subwoofer natin sa taas. Okay. Subukan natin. Okay, bo-volume ko guys ha. Meron siyang parang pumuputok na tunog guys. Kasi yung tunog na yun ay kulang yung power supply. Yun yung ibig sabihin ng tunog na yun. Kung naka-subwoofer ka, hindi kaya yung 12 volts. Yan. Inuubo-ubo kasi siya guys. Parang kulang talaga yung power supply niya. So, imbis na 12 volts, palitan natin siya ng 19 volts. Meron kasi ko ditong 19 volts na power supply. Ito. Kung mas malakas kaya yung power supply ay mama-maximize natin. Subukan natin. Alisin natin to. Ayan, alisin natin yung 12 volts. Tapos ipalit natin yung 19 volts. Yan guys, naka-plug na yung 19 volts dun sa outlet. Ipa-plug na lang natin dito. Okay, subukan natin. Yan, meron pa rin tunog. Parang nag-ano pa rin. Nag-ano pa rin siya.
yung pag-plug natin lumabas pa rin sa speaker kahit walang volume yung volume control natin. Yun lang ang ayoko. Yun lang ang ayoko sa kanya. Okay, mag-play na ulit tayo. Yan, ito na guys, 19 volts na yan. Okay, volume natin. Hindi ganong ramdam yung kanyang subwoofer. Hindi nararamdaman. Tingnan nyo guys. Oh. Ang kagandahan nito ay yung kaibahan niya sa MT-21 ay napapatugtog yung subwoofer ng puro subwoofer lang. Tingnan nyo guys ha. Yan. Pag binaba natin to, puro subwoofer lang yung tumutunog. Ayan no. At ipapakita ko yung subwoofer guys ha. Todo natin. Parang baliwala lang siya guys. Hindi kaya yung subwoofer. Tingnan nyo. Tanggalin ko yung camera guys ha. So hindi niya kaya. Yan guys, wire natin ng 2 ohms yung ating subwoofer. Subukan lang natin. Hindi ko ina-advise na i-2 ohms mo yung mini amp na yan kasi baka masira. Pero susubukan lang natin gaano kaya siya kalakas. Saglit lang naman kung i-2 ohms natin. Yan, tinaypan lang natin ng pansamantala para hindi siya mag-short. Yan, nakakonect na yan ng okay, subukan natin volume-an. Lumakas siya guys. Lumakas yung bass. Tingnan nyo ha. Yun. Lumakas yung bass niya. Pero pag ginawa ka natin yung IC mainit. Ayan o, mainit yung heatsink. Mainit yung heatsink niya pero lumakas. Ayan no. Oh. Oops. Nangyari. Umistop ah. Ano kaya nangyari guys? Umistop Tsaka medyo mainit yung kanyang heatsink pag ayan no, ang init. Umistop. Mainit yung kanyang heatsink. Bukan nga natin kung papatayin natin tapos kukonek uli natin. Ayan guys, nireconnect natin yung power, nireconnect natin lahat. So, tumutunog pa rin. Ayan, tumutunog naman. So, hindi lang siya talaga pwede 2 ohms. Namamatay siya. So, hindi natin pwedeng lampasan yung kanyang impedance. Sa 8 ohms naman ay mahina siya. So, pinakamaganda ay 100 watts na subwoofer talaga yung gamitin natin. Magiging malakas. Kasi nga, yung targa natin na 250 watts, ayan, ay hindi niya kaya. Pero, pagdating naman sa may full range, ay
Nakasisiguro naman ako na underrated siya. Underrated yung kanyang full range, guys. Sa 19 volts. Ang lakas nung kanyang full range. Ayan, no. Magpatugtog tayo. Ayan guys, 70% ng volume niya, medyo pinapasok na ng distortion. Medyo hindi na malinis yung tunog sa 70%. Pero yung mula dun sa may 1 to 60% malakas na eh. Dito sa bahay, magagalit na yung kapitbahay eh. So malakas na yun eh. Tapos bass, meron din naman konti yung full range niya. Kasi yung output niya sa tingin ko ay kagaya ng output ng HT21. Yung HT21 natin na 160 watts per channel. Ito, yung ating HT21. So halos ganun yung output ng kanyang full range. Kaya kung full range lang naman yung tugtugan nyo, tapos gagamitin nyo ng katulad nito na speaker, kaya-kaya niyang i-maximize guys. Malakas na rin siya. Sa 19 volts. Basta 19 volts yung iyong power supply. Yun lang naman ang assessment ko sa kanya. Sa subwoofer, medyo talo yung subwoofer niya kapag hindi ka match. Yung subwoofer na to ay hindi niya kaya. Itong Targa, yan, hindi niya yan kaya. Mas malakas yung subwoofer out ng HT21. So tingin ko maganda to, yung subwoofer out niya ay boosterin natin ito. Yan, sa mga susunod na video guys ay boosterin natin to. Subukan natin yung subwoofer out niya. Pero sa ngayon, medyo humahaba na yung video natin. Kaya salamat sa mga nanonood at nagsasubscribe. At sa ngayon ay paalam muna.